Nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at isang senador sa isang budget hearing. Ukol po sa hirit na pondo ng tanggapan ng ikalawang Pangulo para sa 2025. Tila napikon si VP Sara at iginiit na pinupolitika ang hirit niyang budget matapos ipadetalya sa Vice Presidente ang maproyektong popondohan ng Office of the Vice President. Si Mayan Corvera sa balitang yan. This is an example. Nagkainitan sa budget hearing sa Senado sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros para sa hinihinging 2.037 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Sa pagdinig, tinanong ni Hontiveros si Duterte sa mga proyekto na gustong pondohan ng OVP na ginagawa na rin ng Department of Health at DSWD, kaya mungkahi niya ilipat na lang ang pondo. Pero sagot ni Duterte na pupolitika ang kanilang budget. Isa sa tinukoy nito ang kanilang request sa DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na kadalasan daw tinatanggihan dahil galing sa OVP na kalaban. Tinanong din ni Hontiveros kung ano ang laman ng libro na ipapamigay ng OVP sa 2025 sa 1 milyong learners sa malalayong lugar at bakit aabot sa 10 milyon ang pondo para dito. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Pero sa halip na sumagot, nagalit ang Vice Presidente. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of the Senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Simpleng tanong. Tugon naman ng senador, detalye ang hinihingi niya at wala siyang tinanong na issue tungkol sa eleksyon na nauwi sa sagutan pa ng dalawang opisyal. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Umawat ang chairman ng Finance Committee na si Senator Grace po, pero iginit niya kailangan na magtanong ng mga mambabatas para malaman kung saan gagastusin ang pondo. Payo niya sa dalawa kahit na may hidwaan, dapat mag-focus sa isyong tinatalakay at ito ang panukalang pambansang budget. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. Sa gitna ng bahagi ng pagdinig, sinabi naman ni Duterte na pwede siya maging diplomatic kahit pa sa issue ng West Philippine Sea, pero hindi siya plastic. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.